nag-request sa akin na itakal ko daw yung switch ng Java. Hindi niya daw kasi na intindihan, naguluhan daw siya, nahihirapan. So, alam ko naman kahit paano. Kaya, ito, tuturo ko. So, gawa muna ako ng class switch. Tapos, generate na ako ng automatic. So, bago ko i-discuss, yung switch, uri siya ng flow control sa kahit anong programming language. Isipin nyo yung switch, parang laro siya ng bata, yung finifit yung shape. Ito, meron ako example. Ayan. So, katulad nito, kunyari ito, yung pagka fit ba to sa triangle? Hindi, di ba? Pero dito siya fit sa bilog. Parang ganun yung switch case. I-check niya kung fit yung case mo, yung tinetesting mo. So, dito na tayo sa example. So, kunwari may string ako. Tapos, variable 1 na lang. Equals, ano bang string? Kahit 1 na lang. Tapos, switch ko siya. Sa loob ng switch, kung ano yung value na gusto mong i-testing. Kunyari, variable 1 yung gusto kong i-testing. Variable 1. Tapos, close and open, curly braces. Tapos, sa loob ng curly braces, doon na yung cases mo. So, case. Dahil, itong variable 1 ko, ang data type niya, string. So, dapat, pag mag-case ako, nakadepende sa data type. So, dahil string siya, dapat may double quotes rin ako. Tapos, yung value na iti-testing ko. Kunyari, gusto ko i-testing kung 2 ba siya. 2 ba yung value niya. Tapos, colon. Tapos, enter nyo. Tapos, dito na yung operation kung nag-match siya. Kunyari, nag-match. Tapos, lagay ko you entered number 2. And tapos run ko. Wala siyang result. Bakit? Kasi 1 yung value ng variable 1. Chinek natin dito. Tapos pinalagay natin, hiniwalaan natin kung 2 yung value niya. So pag tumama, pag nag-match, pupunta siya dito. Kaso hindi. Kaya hindi siya pumasok dito. Nag-exit agad siya. So, pwede kang may multiple case. Kunyari, testing ko kung 1 yung. Kung hindi 2, gusto ko, i-check niya naman kung 1. Tapos, you entered number 1. And, run ko. And, pumasok siya dito. Pagka-execute ng program, gumawa siya ng variable. Tapos, value ay string na 1. Tapos, check niya yung value ng variable 1. Huhulaan niya kung 2 ba o 1. Tapos, check niya yun, 2 ba siya? Hindi. 1 kasi. So, hindi nag-match. So, next line naman siya. Hindi niya i-execute to. Kasi nga, hindi siya nag-match dito. Dito na siya agad. So, 1 ba siya? Oo, tama. 1. Match sila. Kaya pumasok siya dito. Diba? So, ayun yun. So, dagdagan ko ng case. Kunyari, 3 gusto ko. Tapos, you entered number 3. So, isa pang run ulit. Ayan naman. Ba't dalawa yung output? So, ito. Nag-run siya. Nag-create ng variable. Tas 1. Tas testing natin yung value ng variable 1. 2 ba siya? Hindi.
Kaya hindi pumasok dito. 1 ba siya? Oo. Kaya pumasok dito, nag-match. Kaso, wala tayong pan-terminate. Kaya pumasok siya dito. Para mag-terminate yung program mo, and then nakita nyo, dalawa yung pumasok rin siya dito. 3 yung hinilaan natin. Pero 1 yung value, hindi yung match dapat. So dapat hindi papasok dito. So para maiwasan yun, gagamit ka ng break na keyword. Tapos dito rin lagay mo. Dito rin. So ayan, run uli natin. Ayan na, isa na lang siya. Hindi na siya punta dito. Pagka execute ng program, gumawa siya ng variable, tapos value ay 1. Tinest natin, 2 ba siya? Hindi. So hindi pumasok dito. 1 ba siya? Oo, pumasok dito. Pero imbis na pumasok rin siya dito, kasi nag-qualify siya dito, umalis agad siya, nag-exit agad, break agad, umalis agad siya sa switch. Wala nang kasunod na code, wala na ditong code, wala na. So nag-exit na agad yung program. So ayun yung function ng break. Isa pang ito, para mas mahal kita nyo, dito ko itataas ko, tapos alisin ko muna uli yung break. I-run ko ulit. 3 kasi nga 1 siya, tapos chinek natin 1 ba siya? Oo. So nag-qualify siya, kaya dito rin pumasok siya. Nakisama to, itong mga to, yung sumunod sa kanya. Kung may isa pa ako, kunyari case 4, and 4 na siya, diba? Pero pag nilagyan ko ng break, isa na lang, kasi dito siya nag-match. Paano pag dito hindi ko nilagyan ng break, tapos 2? So ayun, nakisali na naman yung mga sumunod sa kanya. Kaya kada case mo, lagyan mo ng break, para yung pag nag-match man siya, pag nag-match, hindi may kisali yung mga sumunod na case. So ayun yung sense ng case. Etong example, string yung ginamit natin. Paano naman pagka integer yung data type? So ito, int, gawin kong int, tapos nagkaka-error siya kasi nga yung number nakapaloob sa double quotes. Ibig sabihin ng double quotes sa Java, string. Hindi siya string kasi nga int yung gusto natin. So alisin lang yung double quotes. Error pa rin to kasi nga int yung i-check natin. Bakit string gamit natin? Double quotes. So burahin lang. So ayan, tapos run natin. Number 2 yung value nito. Chinek 1 ba siya? Hindi. 2, oo. Tapos nag-exit agad. So ayun yun. Kaya isipin nyo lang na yung switch case, parang ito nga, parang laruan lang ng bata, na pag yung condition nyo, ito yung sa chinek nyo sa switch, pag match siya sa kada case, itong kada case, isipin nyo, itong switch, nasa loob ng switch, yung variable na chinek nyo, ito yung mismong shape na ipapasok nyo, gusto nyo ipasok. Tapos yung kada case ay yung butas kung match siya sa shape, ba? So kung match siya, pag dito sa laro ng bata, pasok siya. Pag dito naman, pag match siya, mag-execute yung nasa loob niyang code. So ganun yung pag-imagine para mas maintindihan nyo yung switch case. So ito, last example para mas maintindihan nyo. So gusto ko program na pag mag-enter ako ng acronym ng course, i-output niya yung buong course. So string gagamitin ko kasi nga word yung
mga letters, multiple letters. Kung isang letters lang, pwedeng character yung gamitin kong data type. Kung di nyo pa alam yung mga iba't ibang data type, sabihin nyo lang para sa iba discuss ko. Gawin ko ng video. So string course na lang pangalan ng variable. Tapos kunyari gusto ko BSCS. Tapos check ko yung value ng course ng variable. So una check ko kung BSI, diba yung ano, tapos output ko yung buong Bachelor of Science in Information Technology. Tapos kung check ko kung BSCE, kung Computer Engineering. So kung BSCE, Computer Engineering. Tapos kung BSCS, tapos burahin ko na to. Wala pala akong semicolon. Ayun yung advantage pag may IDE kayo. Pag hindi notepad lang gamit nyo. Pag may IDE kayo, itong Autodesk Eclipse IDE ito, pag nawala kayo ng semicolon, mag-error siya. Hindi, tapos naka-indicate kung saan yung error. At minsan, mismong i-specify niya kung ano yung error. Ayun, nakalagay, insert, semicolon. Hindi yung pag notepad lang gamit nyo, ilang araw kayo maghahanap, semicolon lang pala yung kulang nyo, yung mali. Kala nyo may kung anong error kayo, tapos di nyo mahanap. Ayun yung advantage ng paggamit ng IDE. So ito, testing natin, run natin. So ito, nasa loob ng value yung value ng course BSCS na string. So check natin yung value ng course. BSIT ba yung value? Hindi. BSCE ba? Hindi rin. BSCS ba? Oo, match. So dito siya pumasok, tapos nag-exit agad siya, diba? Tapos paano kung gusto ko user input? So ito, example lang ko lang kayo ng user input. Ito, gagamit ako ng scanner. So scanner, pangalan ng scanner ko SC new scanner. Itong scanner ginagamit siya pang user input. Tapos gusto ko mag message sa user na enter your course. Tapos tatanggapin ko yung input ng user. So alisin ko to. Ayoko ng naka-static na set. Ayoko nang ako lang nag-set. Gusto ko kung sino man gumamit ng program na to, siya yung magsiset. Mag-enter siya ng course niya. So gagamitin ko yung scanner. So pangalan ng scanner ko SC dot. So string yung data type ko. So next lang. Pagka int, next int. Tapos character, next char. So marami yan. Dot next. So ayan, run natin. So kunyari gusto ko BSIT ako, kunyari ayan, sinave nyo dito sa course yung input ng user. Kaya ako yung user, ako yung gumagamit ngayon. So tapos check nya, BSIT ba? Oo. Tapos nag-break agad siya, exit agad siya sa pang testing. So kunyari BSC ako, tapos enter. Ayun, pumasok siya dito. Chinek niya yung value nung variable course na nag-store kung saan nilagay yung input ng user. Tapos chinek niya BSIT ba? Hindi pumasok dito. BSCE ba? Oo. Dito nag-execute yun nasa loob ng case, tapos exit agad. So ayun yung switch case.